Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Secretary, iba raw ho yung tinitingnan nyo sa tinititigan, kaya tumaas ang presyo ng bawang dahil yung nasa mga importation permits, parang may pinapaborang kayo. Imposible po yan. Kasi ang pagbabago po, sa totoo po, naglagay ko tayo ng pagbabago. Buhat na ako po ay appoint na maging sekretaryo, wala pa po akong kakilala sa kanila kahit isa eh. But may problema na po tayo sa importasyon. At nakita ko po na talaga pong at any given time dadating yung importation. Wala pong protection yung magsasaka natin. Kahit po anong panahon ng harvest, dadating yung importation. So, bagsak. Actually po, yung bawang, patay pong industriya na abutin natin. Kasi at any given time nga po, kahit ma-harvest, ay dumadating yung imported. So, yung magsasaka, tinamad ng magtanim. Ganyan po yung strategy. Hindi po, ito po, correct me if I'm wrong ha, na nung dumating na yung ganyan, nung nakontrol na po ng imported yung bawang sa merkado, that's the time itinaas na nila rin ang presyo ng bawang. Pero ang kailangan daw nga kasi ngayon ho ay makapag-import ng bawang. Tapos ang nagiging problema, ang nirereklamo nitong si Lilibet Valenzuela, kausap ko ho nung isang araw, dahil nga daw yung mga magsasaka, sila ang nagpapasa naman doon sa certain Lea Cruz. Kilala niyo ba yung Lea Cruz? Oh, kakilala rin po. Magkakasama po sila mga traders po sila. Parang yun daw ang mas napapaboran dahil for whatever reason, dahil sa Bureau of Plant and Industry, meron naman daw yatang order. Ewan ko kung kayo nag-o-order sa kanila na mas bigyan ng marami yung at sila dala-dalawa lang yata. Alam niyo po, before siya magkaroon ng i-issuehan at saka kung ilan yung volume, ang nagde-decide po lahat ay industriya. Nasa term na po natin ngayon, ay nagpatawag po tayo ng sila among themselves, they elected their officers. And then pagkatapos, pag palagay po namin ay magkakaroon ng problema, may kakulangan, kinukonsulta po namin sila. At tapos, sa harapan, tinatanong po, ilan ba laman ng bodega mo? Ilan ba sa'yo? Ilan sa'yo? Ilan ba yung kakulangan sa buong bansa? Pag na-determine na yung volume, paano ito aangkatin? So, usually po, even last year, ang parang nangyari yata 60-40. 60% ay inaangkat ng samahan ng mga magsasaka, 40% inaangkat ng traders. Again, ngayon po, meron po silang resolution, nag-meeting sila, ganun po ulit. Nagpadala sila sa akin ng request ng resolution. So, ipinasa ko rin sa kaya lang, sabi ko, dapat mapaso na tayo dito. Bakit? Nangyari na po sa bigas samahan ng mga magsasaka, hindi ko po minamaliit, ngunit kahit walang kapasidad, samahan na magsasaka, import ng bigas. At the end of the day, nung iwanan ng importer, sila pang nademanda, kawawa po yung taga Bicol. So this time, inilagay po namin sa panibagong guidelines, nagkaroon po ng hearing kahapon, na kung kayo man ay samahan na magsasaka, pero wag nating matahin yung magsasaka, kahit po yung trader, dapat mag-submit kayo ng financial capability. Para kayo ay bigyan ng importation permit. Yeah, ang importation permit mo, kahit 60% pa yan, ngunit ang kakayanan mo lang ay dalawang container lang, hanggang 2 container ka lang. Bakit daw itong grupo nila Lilibet Valenzuela parang hindi nabibigyan ng maayos na permit dahil parang kumpleto naman sila ng requirement pero dinideny daw palagi. Hindi po yun. Mukhang ikaw daw nag-o-order. Paano po ako mag-order? Hindi nga ako nakikialam doon. Wala akong karapatan para magbigay ng permit. Ang nagbibigay po yung BPI. Ganito po yan. Siguro po, spekulasyon ko po ito. Ang problema kasi kay Lilibet, hindi po siya tumutulong sa lehitimong mga magsasaka. Ang tanungin po ninyo is, magpa-validate kayo sa field. Kasi nga daw, na-dominate daw naman ng Lea Cruz. Ma'am, sir, sabihin mo na sa kanila na kung ikaw man ang magsasaka, sino bang tumutulong sa'yo? Doon ka makikipag-connect, diba? Kasi, diba? Choice nila. Choice mo yan Ang problema po natin nga before is basta samahan na magsasaka, pwede kang umimport. So, kaya nga po pinapaintune natin. Nakita na natin ng pagkakamali. So ngayon, ang tinitig kasi po ang nangyayari daw, grupo na magsasaka, nabigay sa kanila yung 60%. Pero syempre sila, kung wala namang kakayahan talaga mag-import,
sila ngayon ay hahanap ng financier nila. Financier, Yung financier nila ngayon, kung halimbawa, isang tao yung nakita nung lahat ng grupo na 60% na yon, ang nangyayari, parang namomonopolize nung isang financier. Yan. Yan po yung reklamo dati. Kaya ngayon, ikinukorek natin ngayon yan. Kasi siyempre tapos yan eh. Wala na ibig Alright. sabihin. So, ibig sabihin, dun sa reklamo ngayon itong sila Lilibeth Valenzuela na yun ang nangyayari, na parang nagagamit lang yung magsasaka para sa Yun isang... ang aligasyon po nila. Oo. So, ibig ko sabihin, para mai-correct natin yan, at saka once and for all, wag, kasi hindi naman kami forever na nandito para tama yung mangyayari sa susunod. Kung sinaman po namin sa checking or requirements, prerequisite, mag-submit ka na magkano ba binabayan mo sa BIR, magkano ba ang paid up capital mo. Nung magsasaka. Nung samahan ng kooperatiba. Yung samahan ng mga magsasaka. Kasi kooperatiba po yan. May kooperatiba po kasi na So, talaga nakita ninyo, there is something wrong with that dahil pwede talaga magamit yung mga magsasaka. wala naman po tayong question doon. So, it's either or lang na parang halimbawa, kung hindi man si Lea Cruz, maaaring si Lilibeth Valenzuela Opo. naman. Ano Ang naman pagkaiba. ano naman pinagkaiba nun kung yung magsasakay kung dapat ay siyang pinuntahan. Kailan ho ninyo ngayon pinag-usapan to? Just recently lang? Opo, ito po ngayon. Kinokorek po natin kasi nakita po natin sa bigas. So, did you come up with a parang policy na bago para ho doon sa, meron ng clear-cut guidelines po? Opo, actually po, ipresenta po ito kahapon. Aha, alright. So, hindi pa po approved ito, Secretary? Hindi, napag-usapan na po, in-approve na po kahapon, ipinapapublish lang po natin. So, it will be implemented na rin po? Opo. Kailan po ito ang full implementation? Actually po, may transition kasi siya. Dahil sa laki ng needs, importante po ito eh. Kaya yun po ang maganda ng napunta sa field at nakakausap sila. Because of the needs, kung magpapatumpik-tumpik pa tayo, sasabihin, ang bagal naman ng department. So, nag-ayos kami ng guidelines para lalong mas mapinis natin ng husto at magpapa-re-accredit po tayo ng panibago. Kasi yung iba po, ang tagal ng accredited eh. Pero yung pong kooperatiba ng mga magsasaka, parang 8 lang yung kooperatiba. Na pre-accredited po ng customs at saka ng BPI-B4. So sabi ko, dahil may needs tayo, sige, payag ako na ayusin ninyo agad yung importation, but kailangan ko, ang inyong i-issue, not more than the capability of the cooperative. Kung ang kakayanan lang na cooperative ay 10 milyon, ay bawat isang container ay 2 milyon, maximum ka lang na 5 container ang i-import mo. Di po ba? Pero ikaw, kahit ka-trader kang mayabang, pero ang binabayadan mo pala naman hanggang 10 milyon, hanggang 5 container ka rin lang. Kasi hindi naman po natin dapat matahin yung samahan na magsasaka. Kasi meron pong kooperatiba na magsasaka na sa 100 milyon ng kapasidad. But did you have a public consultation with this Yes, sir. sa public hearing? Okay na po. Nakaharap ba itong mga nagre-reklamo rin doon sa pag-draft ng mga guidelines? Hindi ko po kaalam kung nandun sila kapon, pero ang alam ko po, basta po na may notices po lahat yan. Lahat po Para na masabi naman nila yung kanilang mga contentions. Yes, sir. Kaya po ilalagay po sa publication. Okay. Ipapapublish po itong napagkasunduan at ito na po yung gagawing guidelines natin. Pero while waiting for that, yung muna, sige kasi sila po mismo ang nag-decide. Actually, we need So, ganun, ang susundin ho ngayong policy habang inihintay pa ito na maisakatuparan, yung dati pa rin. Hindi, yung pong dati plus yung capacity to pay. Okay, so hihingan na sila ng mga, parang mga financial declarations, yung mga reports. Yes, sir. Yes, sir. So, yung pong datihang papers na lang sinubmit is just to qualify para mag-apply. Pero ngayon, ang sabi ko, yung limit lang ibibigay ninyong importation permit will be depending on the capacity to pay ditong mga kooperatiba. Which will be proven by yung kung magkano binayadan. Magkano binabayaran nila. Yes, sir. Pero paano kung sabihin naman nila, hindi, pwede naman kami mag-loan eh. Hindi po pwede yun. Kasi pagka yun ipinayagan natin, binibigyan natin ng loopholes. So talagang sarado yun. Sarado po yun. Basta ito lang. Kung hindi kayo makakomply dito or kung ito lang yung talagang nakapasok sa papeles ninyo, hanggang dito lang kayo. Tapos ang isa pong kagandahan nito, parang first come first serve yan. Halimbawa, say ang 60%, sabihin na lang natin 200 IP import permit ito. Ang unang wave ay nagamit mo ay 50. So pabilisan kayo magpadating. Tapos pero meron pong deadline kami nito. Dahil yung 200 dapat ay maubos ito within the next 45 days. Kasi kung hindi ninyo ma-deliver ito,
even without notice, pwede namin itong ibigay sa traders. Or kung hindi naman sa traders, pwede rin po mag-angkat ang pamahalaan. Kasi we will observe po. Kasi, Sir Daniel, siguro po, dapat lang bukas lagi tayong isipan Kasi if this happens sa bawang, this might happen do sa ibang commodities. So ngayon po, sa meeting po namin with the President kahapon, sabi ko, Mr. President, ito po yung wake-up call na rin sa amin. Na mag-isip na po kami ng paraan na if ever na mayroon po talagang mga hindi maigi mag-isip at gustong samantalahin ang ating merkado, meron na po tayong pamamaraan ng gobyerno ang kukuha to pull down the price. Kayo na mag-import Pwede pong gano'n na mangyari. directly. Opo. Parang nag-i-issue ng importation permit talaga directly ay ang BPI, Bureau of Plant and Industry. Pero gaano kayo ka-impluwensya sa BPI? Under po ko kasi ng Department of Agriculture. Kaya sa ibig sabihin, pwede kayong kumumpa sa kanila. Pwede naman po. Plastic naman tayo pag sinabi natin hindi tayo pinaniniwalaan doon. So parang kasi parang mayroong nagugat na kontrobersya na sabihin na parang may declaration na I have to confirm it with the Director Baron na sinasabi na wala siyang choice dahil kung hindi sumunod sa orders from above. Are you the one giving him orders? Wala, dapat sa kanya nag-order. Pag may nag-order sa kanyang gano'n at yun ang kanyang katwiran, ibig sabihin, may boss ba siyang iba? Meron ba siyang, wala akong binibigay na order sa kanya pa gano'n. Kung ibig sabihin ng gano'n, napapadikta ba siya sa smugglers? Alisin ko siya, bagay gano'n arte niya. Pero kayo ba na nagkausap na ba kayo? Kasi parang may mga ganong, he was quoted as saying na I don't have any choice but to follow orders from above. Hindi po. Ang ating pong order, kung ano yung napagkasunduan, kasi yun po ang sinasabi ko Kung ano napagkasunduan doon sa NGAT, National Garlic, yun ang susundin. Yun po ang sabi ko sa kanila kasi hindi po ito ginagawa before Wala yan. Kaya nga po this time, nung binigyan mo sila ng kamay mo para magkaroon ng karapatan, gusto naman nila kung isalaang sa kanila ang ating pakikinggan, paano naman yung magsasaka? Yun hong mga importation permits na fake. Kumusta ho ang lagay ngayon ito? Actually, meron po kaming mga pamamaraan na rin ngayong gagawin para po 100% na kung nagpadating ka, may kopya na rin po, hindi po BPI lang. Pero nangyayari na, nakahuli na kayo ng mga fake? Actually po, hindi naman datihan na pinipik May import permit pero hindi nagamit. So ginagamit lang nila yung... Para kung sakali siguro mahuli, magkahigpitan, gano'n. Yun po ang mas malupit ng datihan. Ngayon, hindi na po yun. Talaga pong we'll see to it na may... Dapat may dumating na bawang, dapat okay, kahit sibuyas, dapat may permit. Wala bang kumikita sa inyo dyan sa pag-i-issue ng mga importation permit? Mayroon pong fees na dapat na binabayadan niya. I don't know kung magkano yan. Which is the regular fees na para doon sa importation permit. Pero nakahuli na ba kayo ng mga ginagawang hanap buhayan sa loob ng kagawaran? May mga bali-balita po kaya mahirap naman pong mag-akusa na papagano. At sa inyo ba wala ba naglalagay diyan para actually po ang naglalabi po dito kaliwat kanan Sir Daniel. Ito po yung realidad. Kaliwat kanan so may mga alok sa inyo? Kaliwat kanan po yan. So wala bang hindi ba maliit ba alok? Hindi po naman sa ganon. Kundi kaya po tayo nandito, pinagtiwalaan po tayo ng Pangulo. Wala ba kayo nakukutusan pa doon sa mga tumatanggap sa mga ganyan? Kasi, just like what you're saying, yes, sir. Kaliwat kanan. Yes, sir. Pero pag may nababalitaan po akong ganun, pinaalis ko doon sa posisyon. At alam po nila yan. Alam nila director din. Pagka meron po talaga medyo may malikot-likot din po yung isipan. Pag nakarating po sa akin, pinaalis ko po. Wag yan dyan. Alisin mo yan dyan sa posisyon na yan. At alam po yan ng kagawaran. Hindi po ako makakagawa ng ganon kung tayo po ay medyo katatas-pulong. So, ang tinitingnan ho natin ngayon, para maiayos itong lahat na ito, pati yung mga nagre-reklamo, is lagyan talaga sila ng isang ceiling na kung ano yung pwede lang at kaya ninyo. Yes, sir. Pagka maganda yung guidelines kasi, maliwanag yung pinatutupad, tumupad lang lahat.
wala pong magiging problema. Gusto po namin, kasi dadalawang taon na po So kung yung itong mga traders naman ngayon, kagaya ng mga nagrereklamo sila Lilibet Valenzuela na sinasabi na hindi sila na parang nabibigyan ng malaking bahagi ng importation permit. If they can show na sila ay merong kakayahan, it will be granted to them. Opo. Kasi ganun po yan eh. Ang mangyayari, di dapat sila, kumukuha rin sila ng mga magsasaka na tutulong sa kanila na magpapa-accredit din sa BPI at saka sa ano. Kung sakasakali na gano'n. Dapat gano'n din sana ang ginawa niya. I have known you to be a person na bumababa lagi sa mga tao na pati sa mga dahil andyan kayo kumbaga biyak din ang sakong ninyo na talagang nasa mga magsasaka kayo. Ito bang mga ito hindi niyo ba nabababa para kausapin at para hindi lumalabas lang na nadidinig niyo reklamo nila sa media na lang? Nakikipag-usap po ako sa kanila eh. Ang problema kasi, gusto nila akong diktahan, hindi po ako magpapadikta. Especially pagka po yung kapakanan ng magsasaka ang kanilang yayak-yakan, hindi po ako papayag. Kasi hindi po pwedeng, porque ba sasabihin kumpare ako lalamang ako na sila ng pagbibigay ng permit. Huwag po. Kasi yun na magkakausap tayo usapan lalaki ito O bakit hindi natin tayuan itong magkakaharap tayo? Wala tayo dapat ditong itinatago. If you want to have more, dahil doon sa datihang sistema, dapat tumulong ka ng ibang samahan ng magsasaka so that you'll have the access. Kasi choice ng samahan yun kung kanino sila magpa-finance before. Ngayon, na nakita natin na flow pala ito. So, flow pala yun. So, huwag na natin gawin yun. Well, at least yung ano na yun, yung point na yun, wherein nung nakita ninyo na mukhang nagagamit ang mga magsasaka talaga dito. Ayusin natin. So, ito ngayon yung panibagong sistema. At sana sabi ko, sana mas maganda, wini-welcome ko po yung kanilang sanang suggestion kung kagaya ng ginawa po natin, hindi sa pagbubuhat ng bako. Ilang araw po ako sa Ilocos Norte. Nakipag-usap ulit ako sa magsasaka, nakipag-usap ako sa academe, nakipag-usap tayo sa mga nagtitrade drone. At totoo pong kumita Ang ganda ng kita ng magsasaka Sabi ko, kaya lang, nag-interview tayo, once a year lang sabi ko, huwag tayo mangarap na, ang ganda pala ng kita nyo, ba't hindi minsan lang isang taon? Ang pag-usapan natin ngayon, nagpatawag ako ng meeting, pag-usapan natin ngayon, ipapant ko ngayon yung eksperimento, gawin nating 2 beses makaharvest sa isang taon. So that we can increase the production locally at the same time, increase yung kita ng magsasaka. Hahanap ka ng ibang produkto kumikita ka na pala So, dyan. hindi lang, pero at the moment, hindi lang bawang ngayon ang katatakutan natin tumaas, pati yung mga sibuyas, pati yung mga ibang... Ang sibuyas po kasi maganda po yung ating stocks ng sibuyas. So, okay napag-usapan na po. sibuyas. Actually po, hanggang sa susunod na harvest yung pula, okay po. I think magkakaroon tayo ng kaunting kulang sa sibuyas at magiging proactive po tayo dito. Iayos po natin yung pumputi. Kasi yung pumputi, naiimbak lang po ito 3 to 4 months maximum. Yung pong yellow granix. Yun ang may possibility na magtaas. Hindi po. Yun po, pwede kasi kung magtataas lang yan, kung hindi natin bibigyan ng tamang timing ng pagpaparating. But as of now, wala pang mga ganung problema. May stocks pa po tayo because of the harvest nitong last season. Well, on another note, Secretary, and I just wish na ito ho'y maayos din dahil ika nga mas mabuti yung napapag-usapan at naipapaliwanag din ninyo kung ano yung inyong mga punto. At the same time, ay nadidinig din yung mga reklamo. On another note, kayo ba'y, kasi busy-busy kayo sa mga ganyan, kayo ba'y naghahanda na rin para makulong? Hindi po ako naghahanda makulong dahil alam ko pong hindi ako makukulong dahil matuwid po tayo. Isinama raw ang pangalan nyo sa Napolist. Yung po sinasabi nila na ano, at iniintay ko nga po yung charge sheet para po, ang sabi po sa akin ng mga abogado ko, ay intayin po natin yung papel para tama. At ang pabilin po naman sa akin ni Pangulo, actually magkasama po kami ng isang araw lang, sabi po niya basta wag mong alisin yung focus mo doon sa iyong ginagawa. Sapagkat kaya may mga iba-ibang rason kaya kayo ginaganyan. Siguro nakikita nila epektibo ka daw sa ginagawa mo. Nagiging epektibo ang administrasyon natin diyan. So i-correct me if I'm wrong po, Sir Daniel, or maaari yung ibang tumitira sa iyo dahil pinay-personal ka, dahil may iba silang motibo. Agenda. May ibang agenda sila. So, basta huwag kang maalis doon sa focus, doon sa datihan mong ginagawa na palagay natin, epektibo ka. So, and ako po, kaya po ako'y patuloy ang pagpunta doon sa mga lalawigan sapagkat I think that is my strength. Nabibridge ko po yung national government
papunta sa ating mga diretsyo sa magsasaka at mangingisda. Just last week po, Sir Daniel, hindi ko alam kung nabalitaan ninyo, nag-launch tayo ng unsinkable boat sa BIPAR. Instead na yung datihang conventional, fiberglass boat na po, na sa boat ends ay meron nga yung foam. Ito po kahit hatiin mo yung pagka po lumubog ka sa dagat, pinatesting pa namin, inalis namin yung katig, walang iwanan talaga. Hindi po iwanan ng mangingisda yung kanyang bangka dahil safe siya noon. Hindi siya unsinkable yung boat. Even mahati ng malakas na alon yung lutang pa rin. So mayroon pong there's something to cling on yung ating mga mangingisda dahil sa amin pong pananaw, sa amin pong datos, sa bawat 10 po na namamatay every time na mayroon pong malakas na bagyo, 7 po ang nanggagaling sa hanay na mangingisda. So, I think it's our duty and obligation to protect these fisher folks. Well, you still believe that the President thinks that you are still effective. Dahil parang isa sa mga naging shock nung iba na sumusuporta din sa inyo, bakit naman yung mga malalaking agency ay inalis sa ilalim ninyo? Dahil kung naniniwala ang presidenteng kayo ay epektibo pa rin, bakit naman kailangang ipasa sa iba yon? Ay, ako po naman na naniniwala na andyan pa yung tiwala ng Pangulo. Actually, from time to time, kami po yung nagkakasama. And knowing the ano po ng Pangulo, knowing him personally po, ay pag si Pangulo po, yan ay walang pagka-plastic na tao sa katawan. Pag ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo. Sasabihin niya sa'yo. At he will not even try to talk to you kung ikaw as long as pag minsan po ako po'y natuto at pag minsan po ako po'y hindi lang kinakausap, ako po'y inaakit ng Pangulo na kami sa may kakain ng tanghali at pag ako inabot ng tanghali sa Malacanang. I think, sa tingin ko po, sa inyo na lang po, pagka yung taong inyong kaharap ay inyong kinaaduan, siguro hindi mo isasama sa pagkain sa iyong hapagkainan. Well, kayo ho ba ngayon talagang lalaban at wala kayong plano na mag-resign? Ay, kailangan ko pong lumaban dahil unang-una po, for the sake ng ating mga magsasaka at mangingisda na totoo pong naniwala doon sa aming mga ipinaglaban. Kasi maraming nananawagan din doon sa mga kakontra ninyo na mag-resign ka na dyan at ikaw maraming reklamo sa'yo, mga ganun yung... Kung tayo po, basta po patunayan po nila. Kasi it's the burden na i-prove na tayo po yung nagkamali na nasa kanila. Hindi naman po pwedeng kahit sino lang na binigyan mo lang na isang kahan ng sigarilyo at nagsasabi na doon nagbigay na ng plunder case sa akin paniniwalaan. In other words, you're not going to make your enemies happy? Ay, hindi po. Pabayaan po sila. Sabi ko nga po sa kanila, sagot po natin dyan nge. Maraming salamat po, Secretary. Thank you so much for being with us, Sec. Department of Agriculture Secretary Honorable Proceso Alcala. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.